Hello po. This is just a walkthrough dito sa ginawa kong inventory management system. Ito yung landing page niya. Tapos, pag clinic mo yung sign in, mapupunta ka sa login page. Pwede ka rin mag-register kung wala ka pang account. Pwede mo rin gamitin yung Google account mo. So, clinic yung icon na to. And gamitin ko yung isa kong account na regular user. Dito kasi merong contact ng user role. Merong admin, merong approver, and merong regular user lang. So, itong account na to ay regular user, kaya ang makikita niya lang dito sa sidebar ay yung supply out and supply in. May description yung supply in and supply out. Yung sa supply in, sabi nito, this is the place where you can restock or return supplies. Sa supply out naman, this is the place where you can request supplies. So, bali, kapag may kailangan kang mga item na manggagaling sa supply officer, dito mo siya i-request. And dito naman sa supply in, kapag meron kang ibabalik na item sa supply officer or meron namang restocking magaganap, let's say, ubos na yung glue, tapos may dumating yung supplies, dito manggagaling. Dito siya mangyayari sa supply in. So, i-demo ko lang kung paano mag-request. Let's say, I need 5 staplers. Merong one na glue. And air freshener na sig dalawa. So, pwede mo rin gamitin tong filter. Yung sig, maraming item type, walang alcohol. Lalabas na siya dyan. Tapos, pwede mo rin siyang isort ng kung ano yung oldest na nakalag kung alphabetically, A to Z. Yan. Tapos, lahat ng in-add to cart mo, mapupunta lang siya dito sa request card sa gilid. Kapag clinic mo yan, makikita mo yung mga i-request mo dito. Pwede mong alisin yung iba, pwede mong baguhin yung quantity. Pero pagka nag-zero siya, magpa-prompt siya na i-delete mo yung item or hindi. Pag dinelete, mawawala siya dyan. So, magdagdag tayo ng item. Meron tayong tatlong item din. Tapos dito sa baba, meron namang additional notes. Yung gusto mong magdagdag ng mga special instructions sa notes. So, let's say test. Sa-submit ka na. Pag sinubmit mo to, mapupunta to sa transactions dashboard ng approver or admin. Pero yung regular users, hindi niya makikita yan. Bali, magpapalit ako ng account na admin. Ito yung admin account. Yung admin account, meron siyang apat na access sa bawat page siya. Ay, meron siyang apat na page na na-access. Supply out, supply in, inventory management, tsaka transactions dashboard. Dito na pupunta yung request kanina. For example, yung nag-request kanina, diba? Yan. Si JB Carlos was, Jason Carlos, ASD, pag clinic niyo po yan, ito may mga order na approve or reject. Pag in-approve mo, automatically magbabago yung quantity and status dun sa stocks kasi in-approve mo na ibig sabihin, grinant mo na yung request niya. Pero pag nireject mo, walang magbabago na sa ano. So, pag in-approve ko yan, dapat yan, meron yung, pag in-approve mo yan, mag-i-email yan sa email na to, either approve or reject yung ano. So, pupunta ko sa email. So, wala pa, hindi pa siya dumadating. Yan. So, ito dumating email niya. Ito yung magsisilbing ah, resibo ng mga item na receive. So, bali ang transaction dito sa Jason Carlos, April 5 supply, and tapos ito. So, pag nire-check naman niya, gano'n din, mag-i-email din ma-check yung request mo. So, dito naman sa inventory management, dito naman nangyayari yung pag-add ng item. For example, merong isang item na gusto kong idagdag. Let's say yung wala pa dyan, ito, stabilo.
or highlighter. Yun pa dyan. Nalagyan ng highlighter para may ma-order sila, may ma-request sila ng highlighter. Say quantity is 50. Measurement is reorder point, let's say, kapag umabot ng 20, dapat ang status niya magbago na, for reorder na. So, location, either storage or cabinet 1. So, yan po. Bali ito, pwede na siyang makita dun sa supply ng mga regular users na nila ng order niya. Tapos, nagbabago rin ang status niya. Let's say, sa supply, meron kang 50, pero ang reorder point mo, reorder point mo dito 20. So, pag bumaba siya ng 20, ibig sabihin magbabago na siya ng status sa bibigay pa ng sample. Let's say, umorder ako nito ng 30. So, ang status niya rito ay available pa sa supply out. Pwede nila supply in. Same lang naman na user. Ano yun? Pag in-accept ko to, nagbabago na siya. Magiging for reorder na kasi 18 pieces na lang siya. Mas mababa na siya dun sa reorder point na 20. Reorder point na 20, mas mababa na siya. So, kung ma-reach niya itong point na to, ibig sabihin, kailangan mo na mag-reorder. Ito yung status of magiging hint sa admin or sa supply officer na kailangan niya ng umorder. So kapag, let's say, in-order mo lahat yung 80, tapos ilat syempre, hindi na siya for order mo sa siya kundi out of stock. Ayan, first time. So, hindi ka na pag-order. So, sa supply-in naman, let's say, may dumating yun. Naka-order ka na, may dumating ng, let's say, 100 na highlighter, i-upload sa supply-in. Pag in-approve yan, dapat yung out of stock magbabago rin. Tingin ka out of supply, yeah, pwede na ulit orderin kasi may dumating na 100. Dito naman in-input ka sa supply-in. Sa inyo pinagkaiba ng supply-in at supply-in. Kasi may tabular form din yun. Mayroon yung request. Dito naman sa inventory, yan, pwede ka mag-archive yung item. So, pwede mo rin gamitin yung search, resource. Meron din yung tabular form. Tapos pwede mo rin filter by status, available, out of stock, for order, yan. Kaso wala, puro approved pa lang kasi. Puro available pa lang. And dito, kapag yung isang item ay meron ng associated transaction ano, like yung ito highlighter, ibig sabihin hindi na siya pwedeng i-delete. Order tayo kanina ng highlighter, hindi na pwedeng i-delete. Magpa-prompt yan na hindi siya pwedeng i-delete and pag in-edit mo siya, hindi mo na pwedeng ma-edit ito. Name, quantity, piece. Ang pwede mo na ma-edit as yung reorder point, yung storage, yung location at yung picture pwede mo mag-order. Pero kung yung isang item ay, let's say ito, wala kang ma-order nito, pwede mo siya delete.
siya delete. Tapos pwede mo rin i-edit lahat. Mo. Let's say, itong statement, itong, yan, wala pang umu-order na ito. Pwede mo ma-edit yung name, yung quantity, yung piece. Tapos sa transaction naman, pwede ka mag-generate ng CSV file. Export mo na basis sa filter na to. I-filter mo lang kung gusto mo by month. Ito yung mga transactions kung gusto mo per item at range. Lahat ng item na yun. Ang summary naman, ito yung gusto mo magagamit sa mga APP. Summary, ito yung pressure. Tapos kung anong division. Okay, sa export CSV. Yun lang.